Kung kayo po ay lampas ng 10 anyos na at ang inyong paninigas ay naging mahina, hindi maasahan, o tuluyan nang nawala, ang sasabihin ko ay maring ikagulat ninyo, hindi ito dahil sa inyong edad, hindi rin dahil sa mababang testosterone, at hindi ito isang bagay na kailangan niyo na lang tanggapin. Ang tunay na dahilan ay maaring nasa inyong kusina lang, hindi nagagalaw, binabalewala at minamaliit. Ang tinutukoy ko ay 5 partikular na prutas. Maprutas. Mga tural, buo, at kalomdiyos, na prutas na may kapangyarihang ibalik ang daloyng dugo, pataasin ang testosteron, at ibigay sa inyo ang uring tigas na parang bato na matagal niyo nang hindi nararamdaman. Ako si Dr. Angela Mendoza, isang urologist at men's health specialist na may higit 30 taon ngang karanasan sa pagtulong sa mga nakatatandang lalaki na may balik ang kanilang kumpiyansa at buhayin ang kanilang intimasya sa natural na paraan. Nakipagtrabaho ako sa libu-libong kalalakihan sa buong bansa. Karamihan sa kanila ay naniniwalang tapos na ang kanilang sex life hanggang sa gumawa sila ng isang mali ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa kanilang dieta. Tingnan niyo, pinaniwala tayo na ang gamot o hormone therapy lang ang tanging opsyon, ngunit hindi iyon totoo. Paano kung ang solusyon ay hindi nakakandado sa isang bote ng reseta kundi matatakpuan sa 5 prutas na nagpapalakas ng inyong ugat, sumusuporta sa balanse ng hormone, at nagpapabuti pang tulok at nerve function, lahat ay mahalaga para sa malusok na paninigas. Sa video na ito, gagabayan ko kayo sa bawat isa sa mga prutas na ito, kung paano sila gumagana sa loop ng inyong katawan, at kung paano gamitin ang ito sa tamang paraan. At manatili kayo sa akin hanggang sa dulo dahil bibigyan ko kayo ng isang simpleng pang-araw-araw na plano at isang sikretong kombinasyon na nakatulong sa hindi mabilang na kalalakihan na maramdamang sila ibuhay, makapangyarihan at malalim na konektado muli. Ito na marahil ang pinakamahalagang payong pangkalusugan na narinig ninyo sa buong taon. Bago tayo magsimula, siguraduhin mag-subscribe at i-tap ang bell para hindi niyo makaligtaan ang mga makapangyarihan at praktikal na payong pangkalusugan na sadyang idinisan nyo para sa mga lalaking lampas 60. At kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, i-type ang 1 sa comments. Kung hindi, ay type ang 0. Ang inyong feedback ay tumutulong sa kinalumikhang content na tunay na sumusuporta sa inyo. Sige, simulan na natin. Umpisahan natin sa pinakaunang prutas na tahimik na nagpapabago sa buhay nga malalaki pagkatapos ng 10. Ito ay simple, matamis at malamang ay nasa loop ng inyong ref. Ngunit sa loop ng prutas na ito ay may isang compound na napakalakas na kayang tumulong na ibalik ang mismong daloyng dugo na kinakailangan para sa paninigas. Pag-usapan natin ang pulang ubas. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isa sa mga pinakauna kong pasyente, isang retiradong bombero na nasa mga huling taon ng kanyang 10 salas. Matipuno, malaki ang puso, ngunit sa likod ng kanyang mapakmataas na tindig ay may isang tahimik na pagkadismaya. Sinabi niya sa akin, Dok, pakiramdam ko hindi ko nakatawan ito. Mahal ko pa rin ang asawa ko, pero wala nang gumagana sa ibaba. Hinding-hindi ko malilimutan ang pagtigil sa kanyang boses. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan, connection, at sa pakiramdam ng pagiging isang lalaki. At nadurog ang puso ko dahil alam kong may isang simpleng bagay, isang natural na bagay na makakatulong sa kanyang makahanap ng daan pabalik. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na hindi niya naisip, ang pulang ubas. Ang pulang ubas ay higit pa sa isang matamis na merienda. Ito ay isang tahimik na manggagamot, isang natural na kaalyado para sa daloy ng dugo at sigla ng lalaki. Ang hindi alam ang karamihan sa mga lalaki ay ang malilit na prutas na ito ay punongin, isang makapangyarihang compound na tinatawag na resveratrol. Ang natural na antioksidan na ito ay gumagana sa kaibuturan ng inyong blood vessel, tinutulungan silang lumawak at mag-relax. At kapag nag-relax ang inyong blood vessel, mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang dadaloy kung saan niyo ito gusto, sa inyong kalamnan, sa inyong utak at sa inyong ari. Iyon ang katotohanan. Ang matibay na paninigas ay hindi nagsisimula sa stimulation, nagsisimula ito sa sirkulasyon. At ang resveratrol ay isa sa pinakamahusay na natural na kasangkapan na mayroon tayo upang may balik iyon. Ngunit hindi lang ito teorya.
Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit sa sarili kong klinika. Yung bombero, pagkatapos ang 3 linggo, bumalik siya na may ngiti at sinabing, "Tama ka, Dok. Hindi ako masyadong gumaza pero may gumigizing na ulit." Ang isang bagay na iyon ay ang kanyang sirkulasyon at ang kanyang kumpiyansa. Ang pulang ubas ay hindi nagbibigay ng biglaang epekto tulad ng asul na tableta. Hindi nito binibigla ang inyong sistema. Ang ginagawa nito ay mag-alaga, dahan-dahan at tuloy-tuloy, para maalala ng inyong katawan kung ano ang kaya nitong gawin. Ang dahilan kung bakit napakalakas ng pulang ubas ay kung paano nito tinatarget ang ibabang bahagi ng katawan, kung saan madalas unang ninanakaw ng pagtanda ang sirkulasyon, kung madalas malamig ang inyong makamay at paa, kung nabawasan na ang inyong pandama, o kung ang pagkasabik ay hindi na pareho ang pakiramdam, malamang na nakakaranas kayo ng mahinang daloy ng dugo. E diyan mismo kumikilos ang pulang ubas. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng nitric oxide, ang mismong kemikal na ginagamit ng inyong katawan para simulan at mapanatili ang paninigas, tinutulungan kayo nitong ibalik ang kinuha ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ko ang nakatatandang lalaki na magdagdag ng 1 dakot ng pulang ubas sa kanilang araw, hindi lang para sa tamis kundi para sa lakas. Kainin ito kasama ang balat, diyan matatakpuan ang karamihan sa resveratrol at maging konsisten. Hindi ito isang beses na solusyon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang nga resulta ay maring magpabagong buhay. Mas magandang enerhiya, mas mabilis na pagtugon, yung tahimik na kilik na magising at mapagtantong naalala pa rin ng iyong katawan ang paknanasa. At habang tinutulungan ng pulang ubas na ibalik ang daloy ng lugo, ang susunod na prutas sa ating listahan ay gumagawa ng isang bagay na kasing halaga. Gumagana ito sa loop, pinapakalma ang inyong nervous system, sinusuportahan ang inyong hormone, at tinutulungan ang inyong katawan na makrecharge sa mga paraang maaring hindi niyo na naramdaman sa loop ng maraming taon. Ito ang uri ng prutas na hindi lang tumutulong sa inyong magpahinga, kundi tumutulong din sa inyong bumangon. Nachuchurious ba kayo? Ipagpatuloy natin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na hindi lang tumutulong sa inyong katawan na gumanap, kundi tinutulungan din itong mahilom, magbalanse muli at alalahanin kung paano muling makaramdam. Ang tinutukoy ko ay ang cherries, hindi yung puno nga sukal na nasa piye, kundi ang tunay, hinog at natural na cherries na mayaman sa kulay at mayaman sa kapangyarihang magpagaling. Naalala ko ang isang mag-asawang nakatrabaho ko, kasal ng mahigit 40 taon. Mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit may nakbago. Sinabi nga laki, parang may distansya na sa pagitan namin ngayon. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil hindi ko naramdam na konektado ako sa sarili kong katawan. Tahimik na tumango ang kanyang asawa at idinakdak. Nag-holding hands pa rin kami. Pero iba na, tumimo sa akin ang sandaling iyon dahil alam ko na ang talagang nawawala sa kanila ay hindi lang ang pahawak. Ito ay ang kimika, ang pagiging malapit, ang kislap na nagsisimula mula sa loop. At nakakagulat, ang bahagi ngang sagot ay nakmula sa isang bagay na kasing simple ngang isang mangkok ngang cherries. Ang cherries ay makapangyarihan dahil sa isang mahalagang dahilan. Hindi lang ito gumagana sa inyong dugo, gumagana ito sa inyong hormone at sa inyong nervous system. Naglalaman ito nga compound na tinatawag na anthocyanins na nagpapababa nga pamamaga sa inyong blood vessel, na nagpapahintulot sa mas magandang daloy sa buong katawan, kasama na kung saan ito pinakamahalaga. Nangangahulugan iyon ng mas maraming sensitivity, mas maraming pagtugon, at mas marami sa banayat ngunit makapangyarihang pakiramdam na buhay at konektado. Ngunit narito ang sikreto na hindi alam ang karamihan sa mga lalaki. Ang cherries ay isa rin sa ilang natural na pinakukunan ang melatonin. Iyon ang hormona na ginagamit ng inyong katawan upang maksanyas ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. At bakit mahalaga iyon? Dahil kapag natutulog kayo ng mahimbing, ang inyong katawan ay gumagawa nga mas maraming testosterone. At kung walang malusok na testosterone, ang inyong paninigas, pati na rin ang inyong pagnanasa ay walang pag-asa. Kaya kapag sinasabi sa akin ng nakatatandang lalaki na sila ay pagod, malabo ang isip, emosyonal na disconnected, at bigo sa kwarto, isa sa maunang bagay na tinatanong ko ay, kumusta ang tulog ninyo? At madalas, ang sagot ay hindi maganda. Tumutulong ang cherries na baguhin iyon, hindi sa pamamagitan ng tableta, kundi sa pamamagitan ng nutrisyon.
Sinusuportahan nito ang mas mahusay na paktulok na humahantong sa mas mahusay na balanseng hormone, mas magandang mood, at o mas mahusay na paninigas. Nakita ko ito mismo. Yung maasawang nabanggit ko pagkatapos ng isang buwan ng pagkain ng cherries, gabi-gabi at ilang, iba pang simpleng pagbabago, bumalik sila na makahawa kamay muli, ngunit sa pagkakataong ito, mainit sa kanilang mata. Sinabing lalaki, hindi ko alam kung dahil ba sa prutas o sa pakiramdam, pero gusto ko siyang yakapin ulit, gusto ko siyang hawakan, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya ko. Iyon ang kapangyarihan ng maliliit na pang-araw-araw na pagpapagaling. Iyon ang tahimik na mahikana, isang katawan na nagsisimulang makaramdam, naligtas muli, sapat na ligtas para maging intimate, maging bukas, magnasa. Kung iniisip ninyo na ito ay masyadong simple, naiintindihan ko. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan inaasahan na ang solusyon ay nasa bote o mapamamaraan. Ngunit minsan, mas alam ng kalikasan. Minsan, binibigay nito sa atin kung ano mismo ang kailangan natin kung handa lang tayong makinig. Kaya kung pakiramdam niyo ay may mali, kung mababaw ang inyong tulog, kung madali kayong mainis sa inyong partner o iniwasan ang kwarto, magsimula sa isang mangkok ng cherries bago matulog. Hayaan nitong alagaan ang inyong nervous system, pagaanin ang inyong stress, at anyayahan ang inyong katawan pabalik sa balanse. At kapag nailatak na ang pundasyong iyon, kapag nagsimula ng makbago ang inyong hormone at ang inyong gabi ay naging tunay na mapagpahinga, may isa pang prutas na papasok para pag-alabin ang apoy. Isang prutas na gumigising ang enerhiya mula sa lupalabas na tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng testosterone. Hindi lang ito ay preserve. Ito ay tropical, makulay, at maaring ito ang nawawalang piraso sa inyong morning routine. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kapag ang inyong katawan ay nagsimula ng magpahinga at maghilom, oras na para muling pag-alabin ang maaring tahimik na pinadilim nga edad, ang inyong enerhiya, ang inyong sigla, at ang malalim na kislap ng pagkalalaki na nagsisimula sa testosterone. At pagdating sa pagpapasigla nga, apoy na iyon mula sa lupalabas, ilan lang ang prutas na mas makapangyarihan kaysa sa papaya. Naalala ko ang isang lalaking nagngangalang Mang Roberto, isang dating punong guro ng eskwelahan, 72 taong gulang. Pumasok siya sa aking opisina hindi dahil sa isang partikular na kondisyong medikal, kundi dahil hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Pagod ang kanyang boses. Dok, sabi niya, mayos naman ang kain ko, naglalakat ako araw-araw, pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Para bang umaandar ang makina ko, pero walang gasolina. Ang inilalarawan niya ay hindi lang pisikal na pagod, ito ay isang hormonal flatline, ang kanyang katawan ay gumagalaw lang, ngunit ang sigasik, ang pagnanasa, ang apoy wala na rin. At alam kong makakulong ang papaya. Ang papaya ay isa sa mga pinakatagong lihim ng kalikasan para sa pagpapanumbalik ng testosterone, lalo na sa mga lalaking lampas ng 60. Ito ay matingkat, masustansya, at puno ng bitamina A, C, at bawat isa ay mahalaga para sa malusok na produksyon ng hormon. Ngunit ang nagpapabukod tangi, sa papaya ay ang kakayahan nitong bawasan ang pamamaga, pabutihin ang daloy ng dugo, at alagaan ang mga adrenal gland na susi sa pagregulate ng stress at pagpapanatiling matatag ng inyong testosterone. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga numerosa lab test o hormone panel. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman niyo pagising. Tamad ba kayo, irritable, walang gana? Nahihirapan ba kayong mag-focus o emotional na disconnected sa inyong partner? Madalas, hindi iyan edad, iyan ay mababang testosterone na dahan-dahang pumapasok. Tinutulungan ng papaya ang inyong katawan na alalahanin kung paano muling lumikha ng enerhiya. Pinapakain nito ang sistema na nagpapagana sa inyong sex drive, sa inyong kalinawan ng isip at sa inyong lakas. Pinagsimula ko si Mang Roberto sa isang simpleng pagbabago. Kalahating tasang hino na papaya tuwing umaga, hinalo sa isang smoothie na may counting Greek yogurt at cinnamon. Walang kakaiba, walang reseta. Sa loop ng ilang linggo, may nagsimulang magbago. Mukha siyang mas magaan, mas maliksi ang kanyang kilos. Ngunit higit sa lahat, iba na ang kanyang ngiti. Dok, sabi niya, napansin nga sawa ko bago ko pa man mapansin. Sabi niya, humuhuni na daw ako ulit sa kusina. Ilang taon ko nang hindi ginagawa yon.
Yung huni iyon ang siglang bumabalik. Iyon ang testosterone na ginagawa ang dapat nitong gawin, tahimik na ginigising ang iyong katawan at kaluluwa. Sinusuportahan din ng papaya ang inyong panunaw. Isang bagay na hindi alam ngang maraming lalaki na nakakapekto sa kanilang kalusugang sexual. Kung namamaga ang inyong bituka, apektado ang inyong nga hormon. Kung mataas ang inyong stress, bumababa ang inyong enerhiya, at lahat ng iyon ay lumalabas sa kwarto. Ngunit kapag sinuportahan ninyo ang inyong adrenal system, binalanse ang inyong bituka, at binawasan ang panloop na pamamaga, ang inyong katawan ay nagiging matabang. Lupa para sapak na nasa muli hindi ang pilit na uri, kundi ang totoong uri. Ang uri na bigla na lang sumusulpot kapag hindi mo inaasahan at pakiramdam mo ay sa wakas umuwi na ang lalaking dati mong kilala. Ito ay isang magandang bagay na masaksihan. Hindi isang dramatikong pagbabago, kundi isang tuloy-tuloy na pagbabalik sa buhay. Iyan ang iniaalok ng papaya, hindi isang himala, kundi isang alaala, isang paalala na alam pa rin ng inyong katawan kung paano bumangon, kung bibigyan ninyo itong tamang kasangkapan. At kung kailan akala niyo ay nasakop niyo na ang loop sirkulasyon, tulok, testosterone may isa pang piraso na kasing halaga, ang pundasyon ng inyong pelvic health. Dahil walang silbi ang lahat nga ito kung ang pamamaga at mga isyu sa pag-ihi ay tahimik na kumikilos laban sa inyo. Ang susunod na prutas ay tumutulong na protektahan ang mahalagang core na iyon. At para sa marami sa aking manakatatandang pasyente, ito ang naging nawawalang kawing sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa at kaginhawaan. Tuklasin natin ito ng sama-sama. Ngunit ang enerhiya at testosterone na lamang ay hindi sapat, lalo na kung may mas malalim na bagay na tahimik na nakakasagabal sa pagganap ng inyong katawan. Para sa napakaraming nakatatandang lalaki, ang issue ay hindi lang mababang pagnanasa o sirkulasyon. Ito ay nakatagong pamamaga sa pelvic region, presyon sa prostate, at pabalik-balik ng gaiso sa paghihinatahimik na sumisira sa kumpiyansa. At dito pumapasok ang cranberries hindi lang bilang isang prutas, kundi bilang isang makapangyarihang, tagapagtanggol nga lahat nasa ibabangang baywang. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Nestor. Siya ay 67, isang retiradong kartero na pumunta sa akin pagkatapos ng halos isang taon na pag-iwas sa intimasya sa kanyang asawa. Hindi dahil hindi niya ito mahal na mahal niya ito, kundi dahil sa tuwing susubukan niyang lumapit, nakakaramdam siyang discomfort, pagkaapurang umihi, o pag-alala na kailangan niyang tumakbo sa banyo sa kalagitnaan nito. Dok, pakiramdam ko, tinatraydor akong katawan ko, mahina niyang sabi, ang ganoong uringang kahinaan ay nangangailangan ng tapang. At ang hindi alam ni Mang Nestor ay maraming lalaki sa kanyang edad ang dumaranas ng parehong bagay. Hindi dahil sila ay sira, kundi dahil ang kanilang urinary at pelvic system ay namamaga at walang nagsabi sa kanila kung ano ang gagawin tungkol dito. Ang cranberries ay madalas na binabalewala bilang isang pang-holiday na side dish, ngunit isa ito sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa pagprotekta sa urinary tract at prostate, lalo na habang tayo ay tumatanda. Mayaman ito sa mga compound na tinatawag na proanthocyanidins, na lumalaban sa pamamaga, naalis ng masasamang bakterya, at sumusuporta sa mamaslang blood vessel na dumadaloy sa inyong pelvis. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting impeksyon sa ihi, nabawasang pamamaga sa prostate, at mas mahusay na daloy ngang dugo sa mga lugar na ginagawang possible at kasiyasiya ang intimasya. Pinagsimula ko si Mang Nestor na magdak ng cranberries sa kanyang pang-araw-araw na pagkain. Isang dakot lang ngang unsweetened dried cranberries sa kanyang tanghalian at ilang onsa ngang tunay at purong cranberry juice sa umaga. Sa loob ng 3 linggo, tinawagan niya ako at sinabing, hindi ko namalayan kung gaano kalaki ang pressure na dala-dala ko hanggang sa nawala ito. Nakakatulog na siya buong gabi ng hindi na apura. Mas komportable na siya. At sa unang pagkakataon sa loop ng mahigit 1 taon, siya at ang kanyang asawa ay nakmahalan ng walang takot o abala. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi lang tungkol sa biology. Ito ay tungkol sa kalayaan. Kapag ang inyong pelvic region ay namamaga o iritado, mahirap makaramdam na ligtas para mag-enjoy sa intimasya. Ang inyong katawan
ay tensyonado, distracted, at nakatuon sa discomfort. Ngunit kapag naipsan ang presyon na iyon, kapag ang inyong urinary system ay gumagana tulad ng nararapat, lahat ay nakbubukas. Nagiging mas kumpiyansa kayo, mas comfortable at mas konektado. At para sa mga kababaihan, nga pala makakatulong din ang cranberries. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng ari, binabawasan ang pagkatuyo, at pinapabuti ang kaginhawaan habang nakikipaktalik, lalo na pagkatapos ng menopause. Kaya't ang pagdarada ng cranberry sa inyong routine ay hindi lang para sa inyo. Maari itong maging isang shared step tungo sa pagilom, pagiging malapit at tiwala. May magandang nangyayari kapag ang katawan ay nakakaramdam na ligtas muli, kapag ang isip ay hindi na abala sa discomfort o tensyon. Doon nagsisimulang bumalik ang pagnanasa. Hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa isang tunay na pakiramdam ngang pagiging handa. At lahat ito ay nagsisimula sa pagpapagaling ng pundasyon, ang inyong core. Ngunit ngayong nasuportahan na natin ang inyong base, nabawasan ang pamamaga at naibalik ang lakas ang hormon, handa na tayong dalhin ang nabagay sa mas mataas na antas. Dahil mayroon pang isang prutas na natitira sa paglalakbay na ito na ginagawa ang hindi kayang gawin ng iba, nililinis nito ang inyong ugat, pinapabuti ang presyon ng dugo sa tamang paraan, at pinapakawalan ang uringang pangmatagalang lakas na inakalangang maraming lalaking lampas 60 ay tuluyan ng nawala. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kapag nawala na ang presyon at matatak na ang pakiramdam ng inyong pundasyon, may isang huling piraso na bumubuo sa larawan, isang prutas na hindi lang sumusuporta sa daloying dugo, kundi talagang tumutulong na linisin ang inyong maugat at muling pakalabin ang siglang ng buong katawan. Ang prutas na iyon ay pomegranate at para sa marami sa aking pasyente, ito ang naging turning point. Naalala ko si Mang Dennis, isang 70 anyos na retiradong inhinyero na sinubukan na ang lahat, testosterone patches, nga gamot sa high blood, kahit ilang tableta na nangangako ngang mabilis na resulta ngunit nag-iwan lang sa kanya ngang sakit ng ulo at walang pagnanasa. Dok, sabi niya, ayokong panandaliang solusyon. Gusto kong maramdamang buhay ako ulit. Gusto kong makasama ang asawa ko nang hindi naalala kung mabibigo ko siya o ang sarili ko. Hindi niya kailangan ng dagdag na pressure. Kailangan niyang makipagtulungan ang kanyang katawan at ang susi sa kanyang kaso ay ang sirkulasyon. Ang pomegranate ay isa sa mga pinakamabisang prutas sa mundo pagdating sa kalusugan ng puso. Ngunit heto ang hindi napapansin ng karamihan. Ang inyong ari ay isang vascular organ. Ibig sabihin, kung ang inyong maugat ay naninigas, barado o namamaga, magdurusa ang inyong paninigas. Hindi ito usapin ng mood o attraction. Ito ay usaping plumbing. At tinutulungan ng pomegranate na ayusin ang plumbing na iyon mula sa lupalabas. Ang nakpapalakas sa prutas na ito ay ang mataas na antas nitong polyphenols, natural na antioksidan na nakpapabuti sa pagkaelastikong blood vessel, nakbabawas ng arterial plaque, at nakpapataas ang produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ay ang senyas ng inyong katawan para buksan ang pinto, literal. Nire-relax nito ang mga smooth muscles sa inyong mga ugat na nakpapahintulot sa dugo na bumuhos kung saan ito pinakakailangan. At kapag nangyari iyon, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang pagkakaiba ay maaring maging dramatiko. Para kay Mang Dennis, nagsimula kami sa kalahating tasalang ng 100% purong pomegranate juice tuwing umaga, walang kakaiba. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam na mas malakas, hindi lang sa sexual na aspeto kundi sa buong katawan niya. Mas madali na ang paglalakad ko, sabi niya sa akin. Hindi na ako hinihingal sa hagdanan at hindi ko napakiramdam na hinihila ko ang paa ko. At sa gabi, sabihin na lang nating nakakaunay kaming muli nga asawa ko. Iyon ang kapangyarihan ng sirkulasyon. Kapag malaya ang daloy ng inyong dugo, tumutugon ang inyong katawan hindi lang sa paninigas, kundi sa stamina, focus, mood, at kalinawan. Hindi na kayo parang kalahating buhay. Pakiramdam ninyo ay kayo ulit ang sarili ninyo. Mayroon pang isang bagay na ginagawa ang pomegranate na bihirang pag-usapan. Tinutulungan nitong iregulate ang testosterone sa pamamagitan ng pagpigil sa isang enzyme na tinatawag na aromatase.
Ang aromatase ay ang enzyme na responsable sa pag-convert ng testosterone sa estrogen. At may estrogen ang lalaki, ngunit habang tayo ay tumatanda, ang balanse ay maaring tumagilit sa maling paraan. Tinutulungan itong ibalik ng pomegranate. Mas maraming testosterone, mas kaunting taba, mas magandang paninigas. At ang pinakagusto ko ay ang pomegranate ay gumagana ng dahan-dahan. Walang bigla ang paktaas, walang pakbaksak. Tuloy-tuloy lang na pakbuti araw-araw. Iniinom niyo ang juice o kinakain ang buto, at sa paglipas ng panahon, mapapansin niyo ang nga bagay-bagay, mas mainit ang pakiramdam ng inyong nga kamay, mas matalas ang inyong isip, at ang inyong sex drive ay hindi na. Kailangang kumbinsihin bumabalik na lang ito. Hindi natatangi si Mang Dennis. Nakita ko na ang dose-dose ng lalaki na nakinabang sa isang pakbabagong ito. Hindi ito himala. Ito ay isang desisyon, isang pang-araw-araw na pakilos, kang paalaga na nabibigay daan para sa lahat ng iba pa na gumana ng mas mayos. Kaya ngayon na natuklasan ninyo ang 5 kamanghamanghang prutas na ito ubas para sa sirkulasyon, cherries para sa tulok at balanse nga hormon, papaya para sa testosterone, cranberries para sa pelvic health, at pomegranate para sa daloy nga dugo sa buong katawan. Maaring natataka kayo. Paano ko pagsasama-samayin ang lahat ng ito? Kailangan ko bang kainin lahat araw-araw? May tamang oras ba? Maling oras? Magagandang tanong. At ang magasagot ay maring sorpresahin kayo. Dahil ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa pagdarakdak ng komplikasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang simpleng plano na akma sa inyong buhay. Isang plano na madali, tuloy-tuloy, at talagang kasiya-siya. Ating isa-isahin iyan. Ngayon na natuklasan ninyo ang 5 prutas na tumutugon sa pinakaugat ng pagina ng seksualidad, sirkulasyon, balanse nga hormone, pamamaga, at enerhiya, oras na para pagsama-samahin ang lahat sa paraang talagang akma sa inyong buhay. Dahil ang kaalaman lamang ay hindi nakapagpapagaling, ang aksyon ang gumagawa nito. At ang magandang balita ay, ang aksyon na ito ay hindi nakakapagod. Hindi ito nangangailangan ng mahigpit na dieta, mamahaling supplement o komplikadong routine. Nagsisimula lang ito sa isang simpleng plano, isang pang-araw-araw na ritmo na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Nakita ko na ang napakaraming lalaki na sinusubukang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Sumusubok sila ng detox, mahigpit na meal plan, at mga protokol na nagpapagod sa kanila sa luplang ilang araw. Hindi ito ganun. Ito ay tungkol sa pagiging consistent. Marahan na alagang mga hakbang na nakpapahintulot sa inyong katawan na muling magising sa sarili nitong oras, sa sarili nitong paraan. Hindi niyo kailangang maging perpekto. Kailangan niyo lang magsimula at manatili dito. Hayaan ninyong ibahagi ko ang inirekomenda ko sa karamihan ng aking mga nakatatandang pasyente. Ito ay isang simpleng plano na idinisenyo upang makasya ng maayos sa inyong araw. Sa umaga, magsimula sa isang tasang sariwang papaya. Maaring kainin ng mag-isa o ihalo sa isang kutsarang Greek yogurt. Pinapakain nito ang inyong testosterone, sinusuportahan ang panunaw, at pinapasigla ang inyong enerhiya. Sa kalagitnaan ng umaga o bandang tanghali, kumain ng isang maliit na dakot ng pulang ubas. Palalakasin nito ang daloy ng inyong dugo, patatalasin ang inyong isip, at ihahanda ang inyong katawan para sa mas mahusay na sirkulasyon sa buong araw. Sa hapon, magdagdag ng ilang dried cranberries. Ihalo ito sa salad, isang maliit na mangkok ng mani, o kainin ng direkta. Sinusuportahan nito ang inyong pelvic health, binabawasan ang pamamaga, at pinapagaan ang presyon sa prostate. Bago maghapunan o sa bandang gabi, uminom ng kalahating baso ng pomegranate juice. Hindi galing sa concentrate, hindi punong asukal, kundi puro at natural. Hayaan ang juice na iyon na gumana sa inyong nga ugat, ibalik ang pagka-flexible ng blood vessel at panatilihing malakas ang tibok ng inyong puso at ibabang bahaging katawan. At panghuli, isang oras bago matulog, mag-enjoy nga isang mangkok ng cherries. Makakatulong ito sa inyong katawan na mag-relax, suportahan ang produksyon ng melatonin at pagbutihin ang kalidad ng inyong tulog para natural na mag-reset ang inyong testosterone level sa gabi. Ang pinakagusto ko sa ritmong ito ay kung gaano ito kasimple. Hindi kayo nagbibilangan calories, hindi niyo pinagkakaitan ang inyong sarili.
Pinapakain niyo lang ang inyong katawan ng kinikilala nito, hinahanap-hanap nito, at kung saan ito ginawa para tumugon. At kapag ginawa niyo iyon, araw-araw, isang kamangha-manghang bagay ang nagsisimulang mangyari. Lumalambot ang inyong katawan kung saan kailangan, lumalakas kung saan dapat, at ikinokonekta kayo muli sa madamdaming akala niyo ay nawala na. May mapasyente akong tumatawag sa akin pagkatapos ng ilang linggo sa routine na ito, nagulat sa kanilang napapansin. Dok, mas malinaw ang isip ko. Nakakatulog na ako buong gabi. Sabi ng asawa ko, mas masigla daw ang itsura ko. Ang mapakbabagong ito ay hindi laging dramatiko sa simula, ngunit toto sila at sila ay nakpapatong-patong. Ang isang maliit na gawi ay nagiging dalawa, ang isang sandaling connection ay nagiging mas marami. At hindi magtatagal, ang lalaking nakaramdam na malayo sa kanyang katawan ay nagsisimulang bumalik sa kanyang sarili. Pero paano kung gusto ninyong dalhin ito sa susunod na antas? Paano kung handa na kayong gawin itong hindi lang isang routine, kundi isang ritual na magpapalakas sa inyong resulta, makakatipid sa inyong oras, at gagawing mas makapangyarihan ang 5 prutas na ito ng makakasama kaysa mag-isa? Dahil iyon ang susunod nating tatalakayin. Ilang simpleng kombinasyon na ginagawang panggatong para sa pagnanasa, lakas, at malalim na koneksyon ang inyong pang-araw-araw na prutas. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin ng maayos, natural, at sa paraang talagang masisiyahan kayo. Ngayong mayroon na kayong simpleng pang-araw-araw na plano, ang susunod na hakbang ay gawin ang 5 prutas na ito na hindi lang isang checklist, kundi isang bahagi ng inyong buhay, isang ritmo, isang gawi, kahit isang kasiyahan. At isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa maito. Hindi lang ito ginagawang mas madali at mas kasiya-siya ang nga bagay. Ngunit kapag ang nga prutas na ito ay ginamit ng makakasama sa tamang paraan, ang kanilang nga benepisyo ay dumodoble. Hindi lang kayo kumakain para sa kalusugan, nagpapagatong kayo para sa pagnanasa, kumpiyansa, at sigla. Hayaan ninyong ikwento ko si Mang Carlos, isang 74 anyos na biyudo na kamakailan ay muling nag-asawa. Lumapit siya sa akin matapos mahirapang makasabay sa kanyang bagong asawa, emosyonal at pisikal. Siya ay pursigido, committed, at handang gawin ang lahat para maibalik ang kanyang lakas. Ngunit tulad ng maraming lalaki sa kanyang edad, ayaw niyang uminom ng sandamakmak na tableta o gumugol ng oras sa paghahandang pagkain. Ang kailangan niya ay isang bagay na simple and sustainable. Kaya nagtulungan kami upang lumikha nga kombinasyon na akma sa kanyang lifestyle, magabagay na inaabangan niya, hindi kinatatakutan. Sa umaga, sinisimula ni Mang Carlos ang kanyang araw sa isang smoothie. Simple lang. Kalating tasang papaya, isang patak ng pomegranate juice, isang kutsarang Greek yogurt, at isang kurot ng cinnamon. Ang isang basong ito ay sumusuporta sa testosterone, enerhiya, daloying dugo, at panunaw. Lahat bagomak, 9:00 umaga. Naging paborito niya itong bahaging araw. Dok, sabi niya sa akin, matagal ko nang hindi naramdaman na ganito ka-steady. Hindi bukso, hindi pagod, handa lang. Iyan ang ginagawa ngang isang matalinong simula. Sa tanghali, inihahalo niya ang pulang, ubas at dried cranberries sa isang salad o kinakain kasama ngang isang dakot na almonds. Ito ang kanyang lunch upgrade, lumalaban sa pamamaga, nagpoprotekta sa prostate, at nagpapalakas ng nitric oxide ng natural. Hindi ito malalaking pakbabago, matatalinong pagsasama lang ito na nakdudulot ng malalaking resulta. At sa gabi, bago magpahinga, nak-enjoy siya ng isang maliit na mangkok ng frozen cherries na may counting dark chocolate chips. Hindi lang ito masarap, ito ay therapeutic. Ang cherries ay tumutulong sa kanyang matulog. Ang tsokolate ay sumusuporta sa nitric oxide at nagdaragdag ng kasiyahan. At makasama, nakbibigay sila ng senyales sa kanyang katawan na oras na para magpahinga, mag-recharge at muling buuin ang testosterone sa gabi. Ang makombinasyong ito ay hindi random. Ito ay intensyonal. Bawat prutas ay sumusuporta sa susunod. Bawat oras na araw ay gumagana kasama na natural na ritmo na inyong katawan. At ang emosyonal na pagbabago
na nangyayari kapag ang pagkain ay nagiging nakapagpapagaling, kapag ang routine ay nagiging ritual, ay isang bagay na nakita kong nakpabago ang buhay ng higit sa mabilang na beses. At heto ang kagandahan nito. Hindi niyo kailangang maging perpekto. Hindi niyo kailangang makain ang bawat prutas araw-araw. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang kahandaang tratuhin ang inyong katawan ng may pag-iingat at atensyon, kahit sa maliliit na paraan. Dahil ang maliliit na gawaing iyon ngang pag-alaga, yung madakot ngang ubas, yung macheri sa gabi, ay maaring ang mamismong bagay na magbabalik ng inyong sigla, isang kagat sa isang pakakataon. May mga lalaki akong nakausap na nagsabing mas konektado sila sa kanilang sarili. Mas may kontrol, mas positibo, hindi dahil binago nila ang buong buhay nila, kundi dahil sa wakas ay nagsimula silang makinig sa hinihilingan kanilang katawan, kasimplehan, nutrisyon, pagiging consistent. At ngayon na mayroon na kayong makasangkapang ito, ang huling tanong ay, saan kayo pupunta mula rito? Natutunan niyo na ang ano, ang bakit, at ang paano. Ngunit paano naman ang bahaging mas malalim pa ang dahilan kung bakit mahalaga ang lahat ng ito? Ang bahagi kung saan pinag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang lalaking lampas 60 na nagnanasa pa rin, kumokonekta pa rin, gustong maramdamang ganap na buhay. Pag-usapan natin iyan dahil dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay. At ngayon, matapos ang lahat ng ating natuklasan ng makasama ang katotohanan tungkol sa 5 simpleng prutas na ito, ang plano upang dalhin ang maito sa inyong pang-araw-araw na ritmo, at ang tahimik na kapangyarihan na taglay nila upang baguhin ang inyong enerhiya, ang inyong intimasya, at ang inyong kumpiyansa. Hayaan ninyo akong iwanan kayo ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa mga katotohanan, ang paniniwala. Dahil lahat nga ibinahagi ko sa inyo ngayon mula sa pulang ubas na nakpapanumbalik nga sirkulasyon, sa cherries na nakbabalansa ngang inyong tulok at hormones, sa papaya na muling nakpapasigla ng testosterone, cranberries na nakpoprotekta sa inyong pelvic foundation, at pomegranate na naglilinis ng inyong nga ugat. Bawat isa sa mga ito ay isang kasangkapan. Ngunit ang mga kasangkapan ay kapakipakinabang lamang kapag naniniwala tayong karapat dapat pa ring buuin, karapat dapat pa ring ayusin, may kakayahan pa ring makbago. Naku po, ako sa harap, ng dandang lalaki na lampas ng plumiliga, lalaking nagsilbi, nagtrabaho, nagbigay, nakaligtas, at nagsakripisyo para sa iba sa buong buhay nila. At nakikita ko ang parehong bagay ng paulit-ulit. Pagdating sa kanilang sariling kalusugan, lalo na sa kanilang kalusugang sexual, sila ay nag-aatubili. Minamaliit nila ito. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ganito lang talaga ang paktanda. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo, hindi iyan ang buong kwento, hindi pa kayo tapos, hindi kayo sira, hindi kayo masyadong matanda para magnasa o makaramdam o maging malalim na konektado muli. Ang katotohanan ay karamihan sa mga sistema na kumokontrol sa lakas ng paninigas daloing dugo, hormones, balanseng nervous system ay tumutugon pa rin, kahit na nasa 60-70 at higit pa kayo. Kailangan lang nila ngang tamang panggatong, tamang senyas, tamang pag-alaga. At yan mismo ang iniaalok ng prutas na ito. Hindi nila tinatakpan ang sintomas, ibinabalik nila ang function. Hindi nila pinipilit ang mga resulta. Inaanyayahan nila ang inyong katawan na makaalala. Gumagana sila ng dahan-dahan, marahan, tuloy-tuloy, at natural. At kapag ginamit ng makakasama, hindi lang nila sinusuportahan ang inyong kalusugang sexual, sinusuportahan nila ang inyong puso, ang inyong tulok, ang inyong mood, ang inyong lakas, ang inyong pagkatao. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay na personal. Ang dahilan kung bakit napaka-passionate ko sa paksang ito ay hindi lang dahil doktor ako. Ito ay dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag bumabalik ang kislap ngang malalaki. Nakita ko ang mapaksasamang lumambot. Nakita ko ang malolong tumawa na parang mabata. Nakita ko ang malalaking pakiramdam ay invisible na tumayo ng mas matangkat, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa presensya. Dahil kapag nakaramdam kayo na konektado muli sa inyong katawan, may nagbabago sa kung paano kayo lumalakat sa mundo. Kaya ngayon, gusto kong tingnan ninyo ang inyong ref, ang inyong grocery list, ang inyong morning routine, hindi nang may kasamang guilt o pressure,
kundi ng may kuryosidad. Paano kung ang isang dakot ng ubas ay talagang makakagawa ng pagkakaiba? Paano kung ang isang mangkok ng cherries ay makakatulong sa inyong matulok ng mas mahimbing? Paano kung ang papaya, cranberries at pomegranate ay mas marami pang magawa para sa inyong intimasya kaysa sa isang drawer na puno nga tableta? Paano kung ang maliit na hakbang na ito ang simulang ng pagbabago? Dahil habang tayo ay tumatanda, mas napagtatanto natin na ang paggaling ay hindi laging nagmumula sa malalaking sandali. Nagmumula ito sa maliliit na pang-araw-araw na pagpili na ginawa ng may intensyon. Nagmumula ito sa pagsasabing, maring mas matanda na ako pero hindi pa ako tapos. Nagmumula ito sa paniniwalang ang inyong pinakamagagandang araw, ang inyong pinakamagagandang gabi ay maaring nasa hinaharap pa. Ginugol niyo ang isang buong buhay sa pagbibigay ng inyong oras at enerhiya sa iba. Marahil ngayon na ang panahon upang ibalik ang ilan niyan sa inyong sarili. Kaya magsimula ngayon. Magsimula sa isang piraso ng prutas. Magsimula sa paniniwala. At tandaan, anuman ang inyong edad, gusto pa rin gumanang ang inyong katawan para sa inyo. Kailangan niyo lang itong bigyan ng pagkakataon. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, kung nakahanap kayo ang kahit isang ideya na nakpaisip sa inyo ngang, kaya ko ito, mangyaring maglaan ng sandali upang suportahan ang channel na ito. Pindutin ang like button. Nakakatulong ito na mas maraming lalaking tulad ninyo ang makahanap ng mahalagang impormasyong ito. Ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid o sinumang kailangang marinig na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko at mag-iwan ng komento sa ibaba. I type ang 1 kung nakatulong ito sa inyo o 0 kung sa tingin niyo ay maari pa naming pagbutihin. Binabasa ko ang bawat komento dahil mahalaga ang inyong feedback. At kung gusto ninyong magbigay ng karagdagang suporta sa misyong ito na maghatid ng tunay at tapat na payong pangkalusugan sa mga nakatatandang lalaki, isaalang-alang ang pagbibigay ng malit na donasyon. Bawat kontribisyon ay tumutulong sa amin na lumihang ang mas maraming content, maabot ang mas maraming tao at magbago ang mas maraming buhay. Hindi kayo nag-iisa dito. Bumubuo tayong isang komunidad ng lalaki na pinipili ang lakas, koneksyon at kalusugan sa bawat edad. Salamat sa inyong pagiging narito.